Hello po Sir Paul. Hello mga kapansit. Ako po si Nathan. Gusto ko lang magbahagi ng kwento. Nangyari po ito, 2003. Hindi ko na lang sasabihin yung eksaktong lugar, pero sa bandang Quezon Province po ito naganap. By the way, taga Batangas po talaga ako noong mga panahon na yon. Nakitira pa ako sa family ko noon, sa nanay at tatay ko. Kaso, may nangyaring hindi inaasahan, Sir Paul. Nalaman ko po kasi na yung girlfriend ko noon, na hindi ko na lang papangalanan, pero tatawagin na lang po natin siya sa pangalang Mangkukulam, ay napag-alaman ko na nangangaliwa pala. Sobrang sakit para sa akin noon, Sir Paul. Kasi sa totoo niyan, nagpaplano na nga sana akong mag-propose sa kanya noon. Madami na akong napagtanungan noon. Bibili na sana ako ng engagement ring, diamonds, wedding planning, kung papaano ako magpo-propose. Basta may plano na talaga ako noon, pero ang Mangkukulam, hayun, nakipagkalintari sa ka-office mate niya. E di syempre ako naman, sobrang nasaktan. Sobrang nabaliw. Muntik na nga ako magpakamatay noon, Sir Paul eh. Buti ka mo. Nandyan yung pamilya ko, mga kaibigan ko, lalo na yung trabaho ko. Mataas kasi ang posisyon ko doon sa pinagtatrabahuhan ko. Na hindi ko na lang din sasabihin kung ano at saan. Basta sa Batangas din. Nag-leave po ako nito, Sir Paul, ng ilang mga araw. Actually, yung leave nga sana na yon na iniipon ko para sana kung magpapakasal kami, kumpleto, mahaba, makakapag-honeymoon pa. Kasi yung leave ko na yon napunta sa pagsasarili ko. What I mean is, paggala ako ng mag-isa, pagpunta sa malalayong lugar. At sa totoo lang, marami na akong napuntahan. Norte. Ang daming lugar hindi ko na iisa-isahin. Pero marami pa akong bakanting araw noon. Isang gabi noon, kauuwi ko lang sa bahay namin. Sinalubong ako ng pamilya ko. Kinamusta nila ako. Ang sabi ko, heto, masakit pa rin. Pero ganun pa man, kayang-kaya. Alam ko namang nag-aalala sila para sa akin. Pero sa totoo lang, medyo naririndi na rin ako noong mga panahon na yon. Dahil doon, kinabukasan, umalis ka agad ako. Maaga pa lang nawala na ako sa bahay para wala nang tanong-tanong. Nag-iwan na lang ako ng sulat noon na may pupuntahan lang ako. Don't worry. Napadpad ako noon sa isang lugar sa may Atimonan. Yung daan na yon sementado naman, mapuno. At sa hindi ko malamang dahilan, napahinto ako sa kalsada. Napatingin-tingin ako doon sa kalikasan, sa mga puno, sa mga halaman, sa lupa at sa kung saan-saan. Pinatay ko ang makina. Tumabi lang ako doon sa gilid ng kalsada. Walang dumadaan ng mga sasakyan. Wala ring tao, walang kabahayan. Pinikit ko ang aking mga mata. Napasabi na lang ako noon na, bakit ba nangyayari sa akin to? May ginawa ba ako masama? Sa pagkakaalam ko parang wala naman . Ngunit maya-maya, bigla po ako nakarinig ng katok. Halos mapasigaw pa nga ako sa gulat noon kasi hindi ko talaga inaasahan yon. Nakapikit pa nga ang mga mata ko. Diyos ko! Pagdungaw ko sa aking kaliwa, nakakita po ako ng isang dalaga. Siguro'y kaidaran ko lamang ito. Nakasuot ng puting bestida. Take note tanghaling tapat noon. Agad kong binaba ang salamin sa kaliwa ko. Bakit ho? Kuya, nasiraan ka ba ng sasakyan? Hindi ho. Talaga? Akala ko na nasiraan ka. Hindi ho, nagpapahinga lang ho ako. Kanina pa ho kasi ako bumabiyahe. Ganun ho ba? Kung ganun sige ho. Nga pala, kung gusto nyo ng makakainan kuya, malapit lang ho dito yung kainan namin. Pag tinumbok nyo lang ho yung daan na ito, tapos nakakita po kayo ng isang daan na pakana na hindi po simentado, rough road ba?
May kainan po kami doon. Masarap po ang mga pagkain doon. Marami po kaming laging mga bisita at parokyano. Kung gusto nyo lang naman po. Akala ko lang talaga inasiraan kayo kaya kinato ko kayo. Pwede ko kayong tulungan. Yung tatay ko kasi bukod sa kusinero, may talyer din ho kami doon. Ang bait mo naman. Sige miss. Huwag ka mag-alala. Hindi naman nasiraan yung kotse ko. Pero nagugutom na rin ako eh. Pupunta ako doon sa sinasabi mo. Teka, kung gusto mo sumakay ka na. Puntahan natin yung kainan ninyo. Naku kuya, nakakahiya. Hindi Wala yun. Sumakay po yung babae doon sa sasakyan ko. At sa totoo lang, ang gaan-gaan ng aura niya. Palagi rin siyang nakangiti. Tapos nakakatawa din siyang kausap. Mabait, mukhang matalino at may pinag-aralan. Ako nga pala si Nathan. Ako naman si Selena. Nice to meet you. Nice to meet you din. Ayun yung likuan. Pwede ka nang lumiko. Pagkita ko sa daan, Sir Paul, literal na hindi na nga ito sementado. Rough road pero mukha namang dinadaanan talaga. Makikitaan mo naman ang bakas eh. Tapos two-way din. Kasya ang dalawang sasakyan kaya kahit papaano, nakampante naman ako. Pero, mas liblib ito, Sir Paul. Kumpara kasi doon sa may main highway, yung mga puno sa daan na iyon mas matatayog, mas makakapal. Hindi mo na nga makikita yung itaas, yung kalangitan ba? Pero masyado akong nawili sa pakikipagkwentuhan doon kay Selena. At hindi nga nagtagal. Sa wakas, narating na rin namin yung pinakadulong bahagi ng daan na iyon. At doon namin nakita yung karinderyang tinutukoy nga ni Selena. Yung karinderya nila ng tatay niya. Agad-agad bumaba kami. Doon ko nakita na maraming tao sa paligid. May mga kotse, may mga truck driver at kung ano-ano pa. May mga parang lokal din doon. At sa pagbaba ko nga, lahat sila ay napatingin sa akin. Yung tingin na parabang nagulat sa pagkakarating ko. Yung parabang nagtataka sila kung bakit nandoon ako. Naku, wag mo silang pansinin. Bago ka kasi kaya ganyan. Ganun ba? Hindi lang ako sanay. Para akong kakainin ng buhay. Ikaw pala biro ka. Pumasok kami sa loob. May mga kumakain doon sa loob at kagaya ng mga tao sa labas, nakatingin din sila sa akin. Naiilang man, hindi ko na lang pinahalata yun. Dumiretso lang ako hanggang sa makarating kami ni Selena doon sa may counter. Napakaraming ulam doon. Mukhang masasarap ang lahat. Itay, heto nga pala si Nathan. Nakita ko siya sa labas. Inaya ko na siyang kumain dito. Aba, hindi mo talaga ako binibigo anak sa pagdadala ng mga bagong putahe sa bagong customer. Nagtawanan pa silang dalawa. Dahil dyan, ililibre kita ng pagkain iho para mapadalas ka rito. Talaga ho? Oo naman. Ang papaita ng pinaka-specialty ko rito. Patigoto. Parehas yun sabay na idadala ko sa iyo. Maghintay ka lang. Nako'y nakakahiya po pero di ko tatanggihan yan. Hinatid pa ako ni Selena sa lamesa. Takantaka ako noon, wirdong-wirdo. Ibang pakiramdam ko. Dito ka lang muna ha. May kukunin lang ako sa loob. Sige. Salamat Habang naghihintay ako doon sa lamesa, grabe pa rin ang tinginan ng mga tao. Alam mo yung mga pasulyap-sulyap nila na pasimple, pero ikaw talaga ang tinitignan. Tapos kapag tinitignan mo sila, iiwas ng tingin o kaya naman magmamaang-maangan o patay mali siya. Sa totoo niyan, gusto ko na nga sanang umalis. Pero sakto namang dumating na yung tatay ni Selena. Merong dalang dalawang malalaking mangkok, naglalaman ng sabaw. Tapos may isang mangkok din ng kanin. Nilapag niya yon doon sa aking lamesa. Papaitan nga at goto. Mukhang masarap nga Kumalam naman kaagad ang sikmura ko. Nako, salamat ho dito Walang anuman. Sigurado ho bang libre to?
Oo, basta para sa'yo. Bisita ka ng anak ko, hindi ba? Napatangu-tangu na lamang ako, Sir Paul. Siya naman, umiti lang ng nakakaloko at umalis doon sa pwesto ko. Tinignan ko at sinuri yung mga pagkain pero sa hindi ko malamang dahilan, hindi ko magawang isubo, higupin o tikman. Ngunit kasabay po nun, Sir Paul, nagulat na lamang po ako nang bigla pong nagkaroon ng komosyon. May mga pumasok na armadong lalaki doon sa kainan. At pagkatapos, Sir Paul, yung mga taong nandoon, yung mga kumakain, bigla pong nagbago ng anyo. Hindi literal na nagbago ha. Kumbaga bumangis lang po yung muka. Umasik-asik, tapos parang nagkaroon sila ng pangil. Nagkaroon din ng bahagyang balahibo ang kanilang mga katawan. Basta nakakatakot, Sir Paul. Tapos noon, nakita ko rin si Selena, pati yung tatay niya. Naging ganun din po. At nilabanan nila yung mga taong pumasok doon sa kainan. Samantala yung ibang mga tao naman, nagtakbuhan. Kasama na po ako doon, Sir Paul. Agad akong sumakay ng kotse. Hindi ko na hinintay pa kung anong mangyayari doon sa loob. Basta narinig ko na lang, "Mga albularyo! Mga albularyo laban sa aswang!" Yun ang sinabi ng isang tumatakbo na tao. Ako naman sumakay lang sa kotse ko. Maniobra at lumabas doon sa kalsada na yon hanggang sa nakabalik na ako doon sa may main road at nagpatuloy sa pagbiyahe hanggang sa makarating ako sa may Atimonan. Hingal na hingal ako at takot na takot. Ano yung napuntahan ko? Karinderya ng mga aswang? Ano yun? Inatake sila ng mga albularyo? Diyos ko. Nakakakilabot, nakakatakot. Paano na lang kung natikman ko yung sabaw na iyon? Anong mangyayari sa akin? Magiging aswang din? Nakakakilabot kung tutuusin. Pero ganun pa man, Sir Paul. Nakabalik naman po ako sa amin ng ligtas at maayos. At mula nun, hindi na ako nag-road trip ng mag-isa. Lalo na sa mga lugar na hindi ko kabisado. Hello, Sir Paul. Nangyari po ito pandemic era. Pasaway po ako kasama ng mga kaibigan ko. Yung tipong kahit may curfew na, lumalabas pa rin tuwing gabi. Sa totoo po niyan, ilang ulit na po kaming nahuli ng barangay doon sa lugar namin. Tapos kinukulong kami ng magdamag doon sa may barangay hall. Tapos kinabukasan, palalakarin kami doon sa barangay namin. Tapos sasabihin huwag tularan, pasaway, gumagala kahit pandemya. Yung mga ganun ba? Sa kami sa mga ganoon. Yung tatay ko nga, kahit binata na ako, nagulpi pa ako eh. Wala naman akong magawa, kasalanan ko rin eh. Nga pala bago ko makalimutan, Martin nga pala ang pangalan ko. At nangyari po ito sa may San Fernando, Pampanga. Yung baryo po namin noon ay nasa gitna po ng mga bukid. Hindi ko na lang sasabihin kung saan. Isang gabi po nito, hindi ako makatulog. Humihi ako. By the way, pandemic pa rin po nito ha. Ngunit sa pagbaba ko, nakita ko po sa labas na may mga tao. At pagkita ko, yung mga barkada ko yun. Lumabas naman ako kaagad. Anong ginagawa nyo dito? Tara Martin, pupuntahan tayo. Iyoko nga, bawal na ako lumabas, di ba? Nabugbog na kaya ako ni tatay. Saglit lang to. Di ka na, dali. Sir Paul, ewan ko ba sa sarili ko noon. Alam kong bawal na, nagpumilit pa rin po ako. Palihim akong nakalabas. Sigurado akong walang nakarinig. Madaling araw na yun eh. Tulog na yung pamilya ko. Kasama ko nun yung dalawa kong kaibigan. Gamit namin noon ay isang single, motorsiklo ng tatay ng isa kong kaibigan. Kumbaga 3 kami sa isang motor. Tinulak pa namin yun hanggang sa makalayo kami. At ang masiguro naming hindi na maririnig yung motorsiklo, pinaandar ka agad ng kaibigan ko.
Tuwan-tuwa ako noon. Ang saya. Maloko talaga ako. Ngunit, nang makarating kami sa isang crossing doon sa lugar namin, nagtaka kami, Sir Paul. Nakakita kasi kami ng isang tao doon sa gitna. Tapos, nakahubad po siya, Sir Paul. Walang pang itaas. Tapos may pantalon. Ang weirdo dito, may takip po siya sa mukha. Bayong. Ang pinakapinagtaka ko pa nga noon, nang malapitan po namin ito, sigurado ako, meron po siyang mansya ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan niya. Huminto naman kami kaagad. Uy, baliw yata yun oh. Nagulat pa kami ng bigla itong yumuko. Tapos Sir Paul, may dinampot po siyang itak. Napakarami ring dugo. Sigurado kami. At pagkita namin sa kabilang banda, may isang tao na wala ng buhay. Busalsal ang buong katawan. Patay. Tanggal yung ibang laman loob. Sigurado kami na yung lalaking may takip ng bayong sa muka, yun ang may kagagawa noon. Kung hindi ko pa pinatukan yung kaibigan ko na driver, hindi pa siya magmamaniobra. Kasi tumakbo na papunta sa amin yung lalaki na yun. Harurot kami pabalik. Yung road trip sana na trip-trip lang. Tayo na nauwi sa ganoong bangungot. Nakakatakot, Sir Paul. Hindi naman kami nahabol yung lalaki na yun. Ang problema sa pag-uwi ko sa amin, nakaabang na ang tatay ko at gaya ng inaasahan, bugbog na naman ako malala. Kinabukasan, Sir Paul, kumalat ang isang balita sa lugar. May namatay daw na brutal doon sa crossing at walang makapagturo kung sino ang salarin. Hindi ko naman masabi sa tatay ko na nakita nga namin ng mga kaibigan ko yung salarin kasi baka mamaya pagkaamalan pa ako nagdodroga. Mula noon di na talaga ako lumabas. Masama kasi kami pumapagbintangan sa gabi. Yung balita na yun, Sir Paul, doon lang po sa lugar namin. Nakakapagtaka nga, hindi yun kumalat sa iba't ibang lugar eh. Bakit nga kaya? Paanong nangyaring hindi kumalat grabe yung balita na yun? Kahit nga sa social media, hindi rin. Ganun pa man, wala na akong pakialam. Ayoko nang mabugbog ulit eh. Dito na lang, Sir Paul. Hello po, Sir Paul. My name is Ashley. Kwento ko lang po itong experience namin na nangyari noong nag-road trip po kami papuntang Tagaytay ng mga friends ko. Nangyari po ito way back 2001. Nagkaayaan po kami ng mga kaibigan ko noon / office worker na after duty, punta ng Tagaytay. Bulalo, kape-kape, palamig kasi sakto kinabukasan wala kaming pasok noon. Kasama ko noon si Jerry, Sonia, Natalia at si Miko. Sasakyan ni Miko yung gamit namin noon. Wala namang problema sa biyahe namin. Mabilis kaming nakarating ng Tagaytay dahil Paranaque lang naman po kami noon. Masaya ang lahat, tawanan. Tapos nakarating kami doon sa isang bulalo house. Kumain kami. Ang plano namin, aakyat pa kami ng Tagaytay. Doon sa may picnic grove o yung Palace in the Sky. Hindi namin alam noon kung pwede bang pumunta doon ng gabi, kung open ba o basta. Trip lang namin umakyat. So heto na nga, after dinner dumiretso kami doon. May dala-dala kaming mga kape na nabili lang namin sa isang local shop doon. Doon namin iinumin kako. O bahala na. Kung sa kalsada man, pwede rin. Ngunit sa daan namin na paakyat doon sa may picnic grove, nag-iba po ang ihip ng hangin. Oo, given na malamig yung ihip ng hangin noon, para bang mas lumamig pa. Ako aaminin ko, Sir Paul, first time ko lang pong mapadpad ng Tagaytay noong mga panahon na yon. Kaya wala talaga akong ideya sa kung anong makikita, may experience doon. Iba na lang sa mga nakikita ko sa mga pictures o mga kwento-kwento ng ibang mga kakilala kong nagawi na nga doon. So yun na nga.
para akong kinakabahan. And actually, yung driver po namin na si Miko, hindi rin nagsasalita. Na unusual yun kasi siyang pinakamaboka, palbero at kulokoy talaga. Ganon din yung mga kasama ko. Miko, may problema ba? Guys, huwag kayong matatakot At hindi ko rin kayo tinatakot. Nakapunta na ako dito ilang beses sa Tagaytay pero itong daan na ito, never ko pang nadaanan. Dapat ilang minuto lang mararating na natin yung Palace in the Sky, yung People's Park. Pero hindi na ako familiar sa daan na ito. Pagkita ko, Sir Paul, yung paligid po namin, ibang-iba. Kasi kung kanina natatanaw ko pa yung Taal Lake, Taal Volcano kahit madilim. Pero noong mga panahon po na yon, para kaming nasa isang bundok, pataas. Tapos puro puno lang po ang nasa paligid namin. Siguro naman kung taga-Tagaytay ka, alam mong hindi ganoon yung daan papaakyat. Lalo na doon sa may People's Park o Palace in the Sky nga. Basta para kaming umaakyat sa bundok at maya-maya lamang, Sir Paul, sa likod namin may mga humahabol. Mga asong malalaki, nakakakilabot. Hindi sila mga normal na aso, hindi pong malalaking breed lang. Hindi ganoon. Para silang mga halimaw na aso, Sir Paul. 3 po sila at tinahabol nila kami. Sigawan kami noon. Tilian, iyakan. Ano bang nangyayari? Totoo ba ito? Nakatulog ba ako? Panaginip ba to? Pero hindi, Sir Paul. Sinampal ko ang sarili ko, kinurot, hinampas. Nararamdaman ko ang sakit. Ngunit maya-maya, Sir Paul, bukod sa 3 aso, meron kaming nakitang isang tao na nakamotorsiklo. Lalaki yata ito. Nakasuot ng helmet. Galing din siya sa likod. At doon namin nakita na binugaw niya yung mga aso. Takot sa kanya yung mga aso, Sir Paul. Nang tuluyan nang makaalis yung mga aso, inunahan niya kami at sinenyisan niya kaming huminto. Ginawa naman yun ni Miko. Tapos pumesto doon sa may tabi ni Miko yung nakamotorsiklo. Umalik na kayo. Mabibiktima nila kayo kung magpapatuloy kayo dyan. Maraming aswang na nambubulak dito sa lugar na to. Maaksidente kayo kapag nagpatuloy kayo. Ngayon na! Ura-urada ay nagmaniobra si Miko. Tapos nun, bumalik kami at Sir Paul, ilang sandali lang para bang magic. Nakaalis kami doon sa daan na paakyat sa magubat. Nakabalik kami doon sa daan na pamilyar sa amin yung nadaanan namin. Yung kita mo yung Taal, yung mga establishmento, yung mga sasakyan. Yung literal na Tagaytay. Wala kaming kaide-ideya kung papaano nangyari yun. Magic ba? Ano ba yung ibig sabihin niya sa nambubulag? Sino yung mga nambibiktima? Pero Sir Paul, sa pagdi-research ko at sa pakikinig ko sa mga kwento nyo, isa lang ang naintindihan ko. Malamang mga aswang yun ang biktima sa amin. At yun nga siguro yung 3 aso na humabol sa amin. Maaring may kapangyarihan sila na tinutukoy nga nung nakamotorsiklo, yung mambubulag. Yung dadayain nila yung mga paningin namin, yung pakaramdam namin. Tapos doon na nila kami bibiktimahin. Pero ang pinakatanong, sino yung lalaking nakasakay sa motorsiklo? Ganun pa man, kung marinig niya ito, lubos kami nagpapasalamat sa kanya. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung ano ang posibleng mangyari sa amin nung mga kaibigan ko. Mula noon, di na po ako nag-road trip pa sa Tagaytay. Kamusta na ba sa Tagaytay ngayon, Sir Paul? Lalo na sa gabi. Safe po ba? Anyway, dito na lang po, Sir Paul. Again, I'm Ashley, your solid listener. Hello mga kapanset, kung umabot ka sa parte ng video na ito ay nagpapasalamat ako. Sana nagustuhan niyo po ang mga kwento natin na patungkol sa mga road trips. Abangan niyo po ang mga susunod nating kwento. Ano pa ba ang mga gusto niyong tema? Comment down below. Ako po si Paul ng Creepy Macpanset, ang narrator, ang boses sa likod ng channel na ito. Nagpapasalamat po sa inyo. Maraming salamat po
Hanggang dito na lang po muna ang kwento natin sa araw na ito. Abangan nyo ang mga susunod nating kwento. Mac, Panset, out.